Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po at welcome pong muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan din po sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout sa mga miyembro ng Amoso at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, just a quick recap po. Last week ay napag-usapan natin ang topic na kalinga sa pamilyang mandaragat at nakasama po natin si Miss Arian Rocha ng CFAM International. Siya po ang chairwoman at founder at napakarami po nating magagandang insights na natutunan mula kay Miss Arian tungkol sa mga talk series nila para sa mga spouses ng mga Pilipinong mandaragat at pati na rin sa mga anak nila. At napakagandang talakayan po na napakinggan natin with Miss Arian at ngayong araw naman po ay isang interesting po na topic ang tatalakayin natin sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amoso. Ang ating topic ngayong araw ay ang alon ng henerasyon. Isang espesyal na episode ito na magdadala sa atin sa mga kwento, karanasan at inspirasyon ng mga pamilyang mandaragat o seafarers families na nagpapatuloy ng tradisyon sa dagat. Live sa ating studio ngayon, makakasama natin ang mag-ama na parehong AMOSUP members at parehong seafarers. Nakakatuwa naman ang ating guests ngayong araw. Ibabahagi nila ang kanilang buhay at pangarap sa gitna ng karagatan. Kilalanin natin sila at alamin kung paano nila pinagbubuklod ang pamilya at kinabukasan. Let us all welcome to Alagang Amoso, Mr. Jelmer Villarosa, Chief Cook from Anglo-Eastern Company, at si Mr. Joshua Villarosa, oiler from Island Overseas Transport Corporation. Welcome to Alagang Amoso, Sir Jelmer and Joshua. Hello po, ma'am. Magandang araw po. Magandang araw po. Nakakatuwa naman. Parang perfect pang Father's Day itong episode natin. Invite namin kayo ulit. Nakakatuwa yung storya nyo. Kanina nung pre-interview natin ay medyo napahapyawan na tayo sa kwentong buhay ni Mr. Jelmer at saka ni Joshua. So, welcome to Alagang Amoso and salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Thank you din Welcome po, ma'am, po, sa welcome. pag-invite sa amin. Nakakatawa. Tsaka yung resemblance, no? Kamukha ba, ma'am? Oo, parang isang tao lang yung before and after. Ayan. So, simulan na po natin yung talakayan natin, no? So, paano po nagsimula yung career, si Sir Jelmer muna, paano po nagsimula yung career nyo bilang isang seafarer? Actually, nagsimula yung career ko, ma'am, as seafarer kasi my father is a seafarer also. Pati po yung tatay nyo, seafarer din. Tatlong henerasyon pala. Parang ganun nga po. Kasi way back nung time nila, Opo. lalo na po sa mga Greek ship, mas recommended po nila yung kamag-anak. Kaya nung hindi po ako nakatapos ng marine engineer, so sabi ng father ko, kahit di ka nakatapos, sumampa ka ng barko, yan ang maging profession mo. So, inisip ko rin po nung time na yun na pag nag-stay nga naman po ako dito sa atin na wala akong tinapos, parang medyo delikado ang magiging buhay pamilya mo. Kasi mahirap, ganun. Naisip ko na, why not? Subukan natin kung anong buhay sa barko.
Parang ganun. So, sinubukan niyo Sinubukan, ng barko. nagustuhan, nagtuloy-tuloy, gayon. Saan Gayon po kayo nagsimula? Anong Ang barko po? company ko po noon is Adamson Philippines, yung unang-una, way back 1997. Anong klaseng barko po siya? Mga, Tanker or- general cargo at saka bulk po yun. General Opo. cargo. Mga And Greek- cook na po kayo nun? As assistant cook po kagad ako Assistant noon. cook. Oo. Ah, Kasi ang tatay ko is chief cook na noong araw na yun. yun Noong din panahon po. na So, yan. sinundan Opo. niyo po yung So, yapak. sinundan ko yung yapak niya. Oh, nakapag-training kayo. Opo, kasi ma'am, maliit pa rin ako kasi karay-karay na rin po ako ng mga lola ko, auntie ko, kung saan mang handaan kami na iimbitahan. So, parang may background na rin po ako sa pagluluto talaga. Not professionally lang. So, na-develop ko na lang nung nag-onboard ako, nag-assistant cook ako. Parang dun ko na po nakuha yung mga skill, yung mga experience, ganon. Yung lolo niyo po, seaman din. Ay, hindi po. Ay, hindi na. Akala ko Hindi na fortune. So, tatay niyo po yung Tatay naging ko po. inspirasyon Apo, ninyo. tatay. Kaya kayo Tatay ko, nagbarko. apo. At naging chief cook din po kayo. Nag-chief cook na po ako dito na po sa Anglo. Sa Apo. Anglo-Eastern. Doon ko na pinag-aralan kung paano yung mga kasi po yung Adamson po is a Greek. So, nagnais din po ako. Pero hindi naman po ganun katagal. So, nalipat po ako ng Anglo. Doon na po ako na-develop na mag-chief cook. Kumbaga, napag-aralan ko na po lahat ng menu, lahat ng recipe, parang Veteranong ganun na chief po. cook na. Okay, nakakatuwa naman po yung journey ninyo. Bilang isang seafarer na inspire sa daddy. Kumbaga parang naging apprentice kayo ng tatay nyo. Apo. Nagsama po kami actually Talaga talaga. po sa barko? Siguro mga 3 months din po kami nagsama sa barko. Tinuro niya po muna sa akin yung paano gagawin, anong trabaho, bago siya bumaba. Apakaswerte nyo naman po. Meron kayong Oo nga, free ma'am. training. Na parang yung teacher, may teacher pa ako noon ng araw na hindi katulad ng iba na sige, basta Sasama sumalpak ka. ka lang dyan, Baptism bahala ka by na. fire Parang po, gano'n po. Ganun. Kayo po at least may, At least sa amin, kahalong may kalinga apo, kasi apo. syempre tatay. Oo nga po. Ang ganda ng storya ni Sir. So paano naman po na-inspire si Joshua na magbarko rin? Actually, ma'am, wala talaga akong idea na susundan niya yung pagbabarko eh. Hindi niyo po siya in-advise na magbarko ka rin. Hindi, ma'am. Actually, itong bata na to, mami, kumbaga parang, sige lang, kung anong gusto mo, parang ganun yung namin siya eh. Tapos nagulat na lang kami, gusto daw niya mag-exam sa MAAP. MAAP. Paano niyo po nalaman yung sa MAAP? Yung scholarship program po? Actually nga, si Mrs. ko po kasi nasa Siemens Hospital. So, alam namin na merong school ang Amosop sa MAAP. Sabi ko, kung magsisiman ka lang din, bakit hindi pa sa MAAP? Opo. Kasi, andyan na si mami mo. At least, kahit pa paano, libre rin. At Opo. alam natin magandang school ang MAAP. Sa Siemens Hospital po ba pinanganak si Joshua? Hindi po. Hindi naman. Yung kapatid ko po. May kapatid kang Apa, pinanganak sa Siemens babae po. Hospital. Okay. Amosop family po pala. Opo, Amosop family. Alagang amos. Alagang Amosop po talaga. Yung produkto ng Apo. alagang Amosop. In 65 years, no? Apo. Ito yung mga kwento ng mga seafarer families natin. Nakakatuwa naman po. Ilang taon na po yung pinanganak sa Siemens Hospital na anak ninyo? 24. Mga ganun po, 24. Hindi 24. naman nag-seafarer. Hindi naman po. Hindi na. Okay. Pero at least si Joshua, Apa. sumunod sa legacy ng seafaring heritage. Opo. Opo. So, nag-exam sa MAAP at nakapasa. Okay. So, ano pong pinili niyong course? Bali, ayun nga po, sinasabi sa akin nung father ko nun na maganda mag-engineering. Kasi, yun nga, ma-apply mo rin siya sa lupa, sa buhay. Ayun po, kaya kinuha kong course is Marine Engineering po. Ang galing BS na Marine Engineering Opo. sa MAAP. So, batch ano ka? Batch 2019 po. 2019. So, Opo. ilang years ka pa lang sa barko? 6? Bali, hindi po siya tuloy-tuloy yung sampa dahil din po sa pandemic. Ay, oo nga pala. Inabutan ka ng Opo. pandemic. Kailan ka nakasampa? Bali, After graduation. 2020 po ako nakasampa nun, ma'am. Then, ayun na, dun po ako nagtuloy-tuloy ng sampa na.
Okay. So far, kumusta naman yung experience mo? Okay naman po, ma'am. Sa company namin is okay naman po yung mga crew. Pati yung mga namamahala po sa company namin, maayos naman po lahat. Then yung mga officers namin sa barko, mababait naman po. So at least meron kang advice na nakukuha sa tatay mo. Opo. Kasi syempre bago ka sumampa, even nung shipboard training, meron ng tips no sa Opo. tatay. Ano yung mga valuable tips na naalala mo na sinabi ng tatay mo bago ka Ay, sumampa? yung sinabi sa akin talaga ng tatay ko na tumatak sa akin nun is magpakumbaba, maging humble pagdating sa barko. Kasi yun nga po, pagdating sa barko, iba-iba kami ng mga pinanggalingan. So dapat marunong ka mag-adjust, marunong ka mag-observe. Ayun po. Kumbaga yung value ng pakikisama. Opo. Yes, Mahalaga ma'am. po yan sa barko. Kasi hindi lang naman kayo puro Pilipino. Opo. Diba? Saang barko mo Japanese owned. Opo. Yung principal po namin is Japanese. So, dun po yung naa-apply yung mga karanasan nyo, pinapasa nyo sa Siyempre. kanya. Oo. Tsaka ina-advise ko sa kanya na hindi lang dapat titignan mo yung mga kasama mo kung anong kasi nga iba-iba kayong pinanggalingan, iba-ibang ugali, mag-a-adjust ka rin. Hindi yung ikaw lang yung pag-a-adjustan nila. Tama po yun. No? Talagang mahalaga yung value ng camaraderie. Opo. Oo, Opo. oo. Kasi kapag may times din na syempre, pag bagong salta ka, hindi mo naman alam lahat eh. Yes, Opo, ma'am. opo. So, Totoo po yun. Opo, Totoo po syempre kapag nakapag-build ka ng rapport, pwede kang magtanong, paano ba to? Hindi ba? Kahit yung iba nga pong officer, minsan, bago sampa. Pero magtatanong pa po yun sa mga ratings na kasama nila, ganun. Syempre kasi lalo na kapag high-ranking officer nga, pero mas matagal na dun sa vessel Opo. yung mga ratings, Tama. Yun po. mas alam nila yung Mas takbo ng... yung barko. So, bilang kayo po, Sir Jelmer, mas matagal na po kayo sa industriya. Ano po yung mga challenges na tumatak sa inyo na talaga pong pinatiba yung karakter nyo, pinatiba yung loob nyo bilang isang seafarer? Siguro, ma'am, yung nagpatibay sa akin bilang seafarer is yung dapat matibay kang makisama. Yun po talaga. Oo. Kasi kung hindi ka makikisama, ma'am, parang unang-una, maraming magagalit sa'yo. Pag maraming nagalit sa'yo, parang ang mundo mo maliit na eh. Ikaw na lang mag-isa. Kaya kailangan marunong kang makasama, marunong kang magtiis, marunong kang, kumbaga parang jack of all trades ka, ma'am. Parang lahat sa'yo posible. Walang hindi imposible. Lahat posible yan. Pakikisamahan ko, gagawin ko, pagtitiisan ko. Parang lahat po talaga as in kailangan fit ka sa lahat ng bagay. Kasi nga naman, ilang buwan nyo po silang Opo, kasama yun na nga nasa po. barko Opo. lang kayo. Hindi ba? Kaya Tama, ma'am. kaya Ganun tama po po talaga. yung value na yun. Value na yun pakikisama. na pakikisama. Number one po ang Number pakikisama sa pagbabarko. Yun po ang kailangan matutunan. Hindi lang yung kayong pakikisamahan, marunong din kayong makisama. Okay, talaga aral yan para sa mga nagsisimula pa lang na Opo. seafarers na listeners natin. Napakahalaga ng pakikisama kasi ang bigat nga naman ng environment Hindi, mo. magiging mabigat talaga ang environment, ma'am, kasi kung lahat ng kasama mo galit sa'yo, liliit na yung mundo mo, ma'am. Ikaw na lang mag-isa. O kaya mapagtanim ka Oo, ng sama mapagtanim ng ka ng loob. sama ng loob. Parang, alam mo yun. Ganun, ma'am, talaga po. Totoo Toxic po ka na. yan. Nangyayari Oo. po yan sa barko. Kaya minsan, ma'am, hindi naman po sa may na-experience na rin po ako na kung ano-anong insidente. Kasi nga, dahil dun po sa, yun nga, yung naging maliit yung mundo nila sa loob ng barko. Kaya may mga nangyayaring insidente sa kanila na nagawa nila dahil dun sa kumbaga parang hindi sila fit sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari sa kanila sa barko. Kasi hindi marunong makisama. Opo. So, number one po yung talagang pakisama na tinuro nyo kay Joshua. Tama yun, ma'am. Okay. So, ikaw naman, sabi mo, kakababa mo lang, di ba? Yes po, ma'am. Last week. So, kumusta naman yung experience mo bilang isang young seafarer? Yung experience ko po sa
nakaraang vessel ko po, ma'am, is smooth lang po. Talagang smooth lang, lahat ng tao, mababait, lahat nakikisama, lahat nag-a-adjust. And then, kapag may trabahong mabigat, gumagaan. Kasi po, yun nga po, nagkakasundo kami lahat. Kasi magaan yung relationship Opo, sa yung bawat relationship. isa. So, na-apply mo talaga yung tinuro Opo, ni, yun po. ni daddy mo. Oo. Yes po, totoo po yun. Sir, gaano kaiba po yung yung environment sa barko nung nagsisimula kayo at saka nitong Lately na opo, lang. nitong 2023 po kayo bumaba? Malaki ang pagkakaiba, ma'am. Kasi po nung nagsisimula ang barko, walang internet. Ay hintayin mo yung sulat. Opo. Minsan, pagdating mo sa puerto, syempre po, telepono, tatawag ka. Pagdating nung sulat, nasabi na nila lahat sa'yo, yung nasa laman ng sulat. Ganon. So, Opo. Kasi bago po dumating yung sulat, nakatawag ka na po Nakatawag eh. ka na. So, pagbasa mo ng sulat, lahat nung sinabi niya sa'yo, na ganito, ganyan. lipas na. Kumbaga, alam mo na. Hindi po katulad ngayon, mas magaang. Real time. Parang kasi, lalo na meron na pong wifi sa barko. Siyempre, anytime, pwede kang ma-reach out, ikaw ang mag-reach out sa family mo. Mas, na ngayon, kumbaga, mas talagang advanced na ang pagbabarko ngayon. Kasi ma'am, na, hindi katulad po noon talaga na, pag bumiyahe ka ng 1 buwan, hintayin mo pa makabalita sa pamilya mo ng 1 buwan bago ka kasi hintayin mo pa yung sulat. Opo. Hindi katulad ngayon, ma'am. Kaya ngayon di mo na masyadong nami-miss yung... Hindi mo na, tsaka hindi mo na ganang ramdam ang hirap din ng trabaho, ma'am. Kasi yung lalo-lalo na yung kalungkutan sa barko. Kasi meron na nga pong internet. May internet na. Yun po yung medyo pagkakaiba. Yun po yung malaking Pagkakaiba. pagkakaiba. Malaki po talaga. Kasi kung 90s po yung pinag-uusapan natin, wala pa nga rin cellphone nun eh. Wala pa po. Landline talagang lang po landline. talaga. So, Opo. iintayin mong makababa ka Makababa sa lupa. Bago ka makatawag, makausap sila. Ang hirap po nung Mahirap, long ma'am. distance relationship. Mahirap po noon. talaga. Oo. Mahirap. Kumbaga, kuwari, meron kang sama ng loob na sinulat mo, no? Tapos pagkausap mo na yung asawa mo, ay, okay na ako. Okay. Lipas na yung Lipas issue na, na yun. opo, ma'am. Opo. Tama po. At saka, syempre po, nung panahon po nung 90s, wala pa rin pong Maritime Labor Convention. Ay, wala pa po. So, yung Wala pa po. yung contracts, yung length ng contracts. Yung length ng contract, ma'am. Ngayon po, kasi nung lately, sa amin, pag reach mo ng 9 months at convenient port, talagang papalitan na po kayo. Papalitan ka na. Hindi katulad po noon, na-experience ko, ma'am, umabot po ang 16 months, 18 months. 16 months on board? On board po. Totoo Grabe. yan, ma'am. Nung wala pang MLC, Nung nung wala pa pong wala pa po, limit. wala pa po. Oo, grabe yung 16 months. 16 months, 18 months, ma'am, ng kontrata. Ganun. Bago ako nakauwi. Grabe po yung working conditions nyo nung araw. Opo, no? opo. Totoo po yan, ma'am. By experience po yan. Opo. Hindi katulad ngayon, ma'am, talagang mas, kumbaga, mas, pag yung 9 months uwi ka na. Opo. Parang Talagang ano, clear-cut clear- yung kontrata clear-cut mo na na kontrata hanggang mo. dito ka lang. Tapos pwede ka nang umuwi. pwede May ka nang umuwi. karelyebo ng ina-arrange. ina-arrange po. Oo. Totoo po yan. So, swerte po yung mga generation ni Joshua. Swerte sila, ma'am. Swerte talaga sila. Ang mga generation nila ngayon. Pero alam ko, iba rin training nyo sa MAAP. Opo. Na disiplina talaga Yes kayo sa po. MAAP. Totoo po yun. So, napakaganda ng sharing po yun ng experiences, no? Yung contrast nung experiences nyo nung 90s, tsaka nito, 2019 lang graduate si Joshua. So, pag-usapan naman po natin yung AMOSUP bilang union, bilang organisasyon, kung paano niya po na-touch yung buhay nyo. Simula nung nag-start kayo maging seaman, hanggang sa nakapagpaaral kayo sa MAAP or naging scholar si Joshua sa MAAP, hanggang ngayon po, paano po nakakatulong yung mga service units ng AMOSUP sa pamilya ninyo? Ma'am, sa totoo lang po, malaki ang naitulong sa amin ng AMSUP. Lalong-lalo na nga po yung nabanggit natin kanina, yung anak ko dito na po pinanganak eh. Kumbaga yung hospitalization, financial, pag meron kaming konting kailangan, andyan po sila Dr. Oka na nakakausap, na po namin. Kasi nga po si Mrs. is nagtatrabaho po sa AMOSUP. So, malaking tulong po talaga ang AMOSUP sa amin.
Yun po yung masasabi ko, nakapagpaaral po kami ng libre dahil po sa Amosoup. And Yan. then yung hospitalization Hospitalization po. Panganganak, consultations, Opo, totoo mga po yan. maintenance med. Ang laking bagay po nun Opo, no? malaking bagay po ang Amosoup Kumbaga sa kahit amin. wala po si daddy, nasa barko siya, may Amosoup po na nagpapa-feel sa amin na secured kami, ganun po. Na may hospital kaming matatakbuhan in case na kailangan namin. Then yun nga po, nagpa-aral sa akin, ganun po. Tsaka may slap chest pa. Opo. Ano, yung grocery, pag kailangan na ng Totoo po. pangangailangan. Yung Sailor's Home po, nagamit nyo na po. Ay, hindi, taga Manila lang Taga pala kayo. Manila po kami. Pero yung mga iba ko po kasama sa barko mo, Mm-mm, sinasabi rin po nila yan sa akin na dyan din po sila nag-i-stay. Sa Sailor's Home. Kasi libre din po ang Libre stay po. dyan. Para sa mga members ng Amosoup na nakatira sa probinsya, kailangan mag-training sa Manila, o kaya may mga kailangang meeting or appointment sa mga opisina ng mga kumpanya nila sa Manila, pwede mag-stay po ng libre sa Opo. Sailor's Home. Provident Totoo po Fund ba? pa din. Ayun, May isa pa, Provident pa. Provident Fund. Nakapag-claim na po ba kayo? Actually, nakapag-claim na ako one time, ma'am. Pero itong lately, yung mga sakay ko, hindi ko pa kiniklaim. Kasi Po. wala pa naman ako sa retirement age, kumbaga. So, continuous Laking pa rin tulong yun. din po Malaki yan sa po mga talaga. membro natin, lalo Opo. na po nung pandemic. Opo po. Opo, ang daming natulungan ng ating Amosoup Provident Totoo Fund. po yan, ma'am. So, bilang si Mrs. po, no, nag-work din po sa Amosoup Siemens Hospital naman. Talagang si Amosoup, no, makikita mo, kasi even sa Siemens Center po, marami tayong mga katrabaho dyan, ang mga asawa nila, seaman. So, napakagandang napakagandang storya ng family nyo na talagang alagang Amosoup. Opo, alagang-alaga. Alagang-alaga po. Amosoup po kayo. So, okay. So, moving forward po, no, meron po ba kayong mensahe sa mga members ng Amosoup na ngayon pa lang po nadidiskubre yung mga service units ng ating union? Ano pong mensahe niyo sa kanila? Ang magiging mensahe ko lang po sana, no, gamitin nyo yung, kumbaga, i-experience nyo kung ano yung mga benefits na meron kayo, na napakarami pong benefits ng Amosoup sa atin mga seafarers. Kaya sana ma-enjoy nila kung ano man ang meron. Kumbaga, ma'am, makipag-communicate sila sa mga, lalo na sa Seaman Center, kung anong pwede nilang mapakinabangan na benefits. Kasi isa po yan sa ng Amosoup sa atin, mga marino. Yan po yung talagang tulong nila sa atin. Kaya kumbaga talagang nila, ma'am. Kumbaga I-maximize nila i-maximize yung gamit. nila kung anong kasi nandyan ang Sailor's Home, yung nabanggit nyo nga po, libre tira. Hindi lang tira, kasi may almusal pa yan, alam Opo, ko, ma'am, free sa breakfast. free breakfast pa yan. Kaya yung Provident Fund. Kaya i-experience nyo po lahat kung anong meron ng Amosoup. Yun. Kaya yung iba po na seafarers na parang nanghihinayang sa kinakaltas sa kanila, wag po sila manghinayang kasi nagagamit po yun. Sana po yung iba, magtanong lang po kayo sa office. Tsaka kung wala pang ID, si Amosoup Opo, ID, magpa-ID. opo, sa record section natin. Kasi malaking tulong po talaga. Daming mga benefits po, no? Marami po. Mamaya i-share natin yung mga yung website natin, kung saan nila matututunan yung iba pa nating mga services. May share ko lang din po, no? I don't know if you're aware, pero may Amosoup din po tayo, Siemens Hospital at saka Sailor's Home sa Cebu, Iloilo, Davao. Meron na rin tayo sa Bacolod. Tapos meron na rin po kinoconstruct sa Cagayan de Oro City. Dami na rin po pala. Oo. Kaya napakaganda pong inisyatibo ni si Captain Oka yung nag-start, tapos si Dr. Oka ang Ayan, kanyang patuloy. project naman ini-expand niya In-expand. para mas maraming mga miyembro Opo. yung ma-reach Ma-reach out ng yung mga project, service service. units natin. Okay. So, Joshua, nalilito ako kasi magkamukha kayo. So, can you share with us kung ano yung future plans mo? Ano yung pinaka-dream mo bilang isang early career
seafarer? Actually, ma'am, ang pinaka-goal ko po talaga is mag-retire ng maaga sa pagbabarko. Kasi po, thankful ako sa pagbabarko kasi para sa aming mga new generation, ma'am, sinasabi ko po talaga is gawing stepping stone tong pagbabarko. Kasi malaking tulong siya, yun nga po, dahil sa sahod. Then, kapag mag-ipon, mag-build ng negosyo, then spend time with the family. Hindi ko po talaga hinihikayat yung mga junior ko na tumanda sa pagbabarko kasi parang yun po yung katotohanan, mahirap po talaga. Kasi may pamilya po tayo naghihintay sa lupa. Kaya yun po, i-maximize nyo na agad yung lakas nyo, magpa-promote, magpalaki ng sahod, mag-ipon, magnegosyo, then retire. Yun po. So, parang ina-advise mo na keep on training, keep on learning. Yes po. Kasi 'di ba ganyan sa barko Opo. Kumbaga, to be able to advance, to progress in your career, Yes po. kailangan mo ring trabahuhin, 'di ba? Kailangan mo mag-training, Opo. magpakabihasa. Totoo po yun. Oo. At saka, yun nga, doon gaganda lalo yung sahod mo. And just to add, yung role ng AMOSUP bukod sa mga service units, yung pakikipag-negotiate Opo. sa mga collective bargaining agreement. Opo, totoo. Kasama dyan yung wage increase, Wage no? increase. Para to keep the salaries of our members competitive, tsaka sumusunod sa global wage Opo. standards. Yes po. Yan, oo. Naku, siguro ang dami ng ipon ni Tatay Jelmer at saka ni Joshua. Meron ba kayong sinimulan na business or any livelihood sa lupa? Wala po, pero ininvest po namin kasi sa study nila Ilan po kaya- bang magkakapatid? Dalawa. Dalawa. Yung isa po kasi nasa Canada, doon po nag-aral. Wow! Okay, international education. Apo. Ano pong course? Early childhood po. Nakakatuwa. So, nandun na siya sa Canada. Pero ngayon po may trabaho na. Katapos na rin po sa pag-aaral. So talagang you really invest in the education Apo. of your children Apo. to ensure na maganda yung kalidad ng edukasyon, di ba? MAAP, tsaka yung isa sa Canada. Napakaswerte naman ni na Joshua. Swerte po talaga dahil may isa akong tatay na kagaya niya, ma'am. Tsaka nanay ko na nagtatrabaho din po. Talagang malaki din yung dreams nila Opo. for you. Trinabaho nila yung magandang buhay niyo nung sister mo. Opo. Younger ba yung Younger sister? po, younger. Nakakatuwa naman yung kwento ng family niya. Tsaka nakaka-touch na ina-acknowledge mo syempre Opo. yung contributions ng iyong father sa iyong growth, no? At tsaka syempre bilang magulang, maganda talaga na may role model ka, may tinitingala ka. At saka good example yung tinitingala mo. May guidance. May guidance. Oo. So, yun, naku, medyo ang bilis po ng oras. Pero, we'll learn more about you because we plan to feature po si Mr. Jelmer tsaka si Joshua sa AMOSUP, isang pinaprepare nating production para sa ating upcoming 65th anniversary sa November 11, 2025. So, we really celebrate, in AMOSUP, we really celebrate the inspiring stories of our members and your families. Yes po. Di ba po, biruin nyo, 3 generations of seafarers. At talaga pong gusto nating i-highlight kung gaano po ka-importante yung role ninyo bilang mga seafarers sa ating organisasyon, sa AMOSUP, and even sa bansa po natin. Kasi nga po, di ba, tinatawag kayong mga bagong Bagong bayani bayani po. ng ating bansa. Kasi ang laki po ng contributions talaga ng mga sea-based OFWs natin sa ekonomiya natin. And of course, globally. Kasi kung wala po mga seafarers, hindi tatakbo ang mga barko, ang global trade. Yes, opo. Totoo po yan. Opo. Ano pong pakiramdam dun sa na ang laki ng contribution nyo di lang sa pamilya nyo, sa bansa natin, sa buong mundo? Siyempre po yung parang masaya po sa damdamin, and then yung pride mo po na seaman ka is parang nakakagalak po. Kasi yun nga po, nakakatulong ka sa mundo, sa bansa mo, then sa pamilya mo. Ayun po. Okay. Sir? Actually,
yun nga, magiging proud ka, ma'am, eh. Kasi, siyempre, dala-dala mo, unang-una, dala mo, Pilipino ako. Kumbaga, dala mo yung bansa mo. Yun yung ano nun. Tapos, nakatulong ka sa pamilya mo, financially. Tapos, globally, alam mo na, isa ako sa importante. Kasi kung wala ako, wala kami mga siper. Kumbaga, nakaka-boost po ng moral. Nakaka-boost ng moral. Parang ganun lang. Okay, salamat po. Okay Nakaka-empower at nakaka-inspire po talaga yung inyong story. I'm sure sa mga nanonood sa atin, natutuwa rin sa kwento nyong mag-ama. Okay, so bago tayo magtapos po, ay ipapaalala ko lang sa viewers natin na nasa screens nyo po ang Amosup Contact Center. Ito na po, yan po ang telephone, mobile, Globe and Smart numbers ng Amosup. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga departments at service units natin, paalala lamang po yung mga numbers na yan para lang po sa tawag at hindi po sa text. At syempre, kung hindi pa po kayo nakaka-follow at subscribe sa ating Amosup Official Facebook page, Amosup Official Facebook group, at Amosup Official YouTube channel, please like, subscribe, and follow our social media accounts. And of course, for more details, more information about Amosup's welfare services and programs, nandyan po ang www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aizon, Milo Jonella, Justin Osias, Hero Lucero, Perwin Peñano, at Jerome Toledo. At sa kaamusup natin na si Miss Lara San Juan. At syempre, muli, maraming salamat sa ating special guests na sina Mr. Jelmer Villarosa at Joshua Villarosa na nagbahagi ng kanilang mga karanasan at inspirasyon sa kanilang mga buhay bilang Pilipinong mandaragat. Saludo po kami sa inyo, sa inyong dedikasyon at sakripisyo. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amosup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amosup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amosup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.